or naloka talaga ako sa news about Boying Rimulya. Pansamantala kasi siyang nanahimik, mga kababayan. Walang update masyado. Yung parang masyadong nag-angas nitong mga nakaraang buwan ay si John Vic. Right? Siya yung laging napapanood, lalong-lalo na sa mga rallies kasi pumupunta siya, nagpapakita siya sa mga tao, nagsisiga-sigaan doon. And then malimit din siya magpa-interview, yung ano ba niya yan, pinsan? Si John Vic, yung mas bata-bata, yung allegedly crush ni Anes, Ma'am She Coles, crush nung Jubei Ing Jahas na malaki ang tsanena, nakamukha ni Jabba the Hutt. Right? John Vic, right? Ano ba ni Boying yun? Pinsan? Pero syempre, magkamag-anak Rimulya eh. Tapos, nakaposisyon nga ngayon sa administrasyon ni Niwi. So, and then eto, 'di ba, napabalita si Boying and di umano mga kababayan ay na-ospital ito. Tapos ang ginagawa naman ng mga netizens ngayon or maybe ng mga pages, most probably ito yung mga supporters ng mga Duterte, no? I don't know, we don't know. Or maybe mga kakamping din na hindi pa rin talaga gusto ang ano, no, ang administrasyong Ngiwi. Kasi syempre may mga pinklawan pa rin na ayaw talaga kay Ngiwi Jr. at sa kanyang gabinete, 'di ba? Despite na yung kanilang mga sinusuportahang politiko mukhang friendships na with the Ngiwi administration, katulad ni Laylay de Lima, ni na Trey Liling, ni na Sisa Virus, sino-sino pa, 'di ba? So, itong si Boying Rimulya kasi, ay parang okay naman nung panahon ni PRRD, 'di ba natatandaan niyo nung tinanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Isa siya sa 5 na kongresista na talagang, ginisa ng bonggang-bongga ang mga execs 'no, at ang Katol Network or ang ABS-CBN. Kaya tinawag yun na Katol kasi paikot-ikot ng gano'ng mga bilog-bilog na iba't ibang kulay yung kanilang logo. Mukhang katol na makulay, katol na rainbow, something like that. So, hinangaan natin 'tong lahat kasama ni Senator Marcoleta, na dating Congressman Marcoleta. And then sino pa ba 'yon? Si Dan Fernandez na si Mr. Utiring na natalo rin na mga nagbago ang ihip ng hangin nila mga kababayan except Congressman Marcoleta. Also si Congressman Mike Defensor, hindi pa nagbabago, no? Tuloy-tuloy pa rin sa pagiging pro Duterte and pro Filipino. And then sino pa ba? 5 yun eh. Mythical 5 ang tawag si Barzaga. Yung PD Barzaga, tandaan nyo mga kababayan? Yung tatay ni Kiko, right? Yun medyo kakamping yun eh. Pero si Kiko, mukhang pro Duterte and pro-Filipino, okay? Kasi si Kiko isa rin sa mga, nga pala may statement si Kiko, mamaya pag-usapan natin. So, itong si Boying, naiba ang ihip ng hangin kasi okay siya nung panahon ni PRRD, pero ngayon nga na ombudsman na and then naging Secretary of Justice pa, ay 'di ba, allegedly sila yung nagpakulong kay Tatay Digong and parang power trippers, umaabuso sa power. So, ito ngayon ang inaabot ng mga politiko na 'di ba na nag-disappoint ng bonggang-bongga or dumisappoint ng husto sa mga kababayan natin, hindi ka pa man nauutas pero parang yun ang hiling ng taong bayan. Ginagawan ka na ng black and white na picture. I mean, there's an artistic way of, 'di ba, of having a black and white photo. Matter of fact, mga kababayan, tandaan niyo yung Guess na brand, 'di ba? Yung Guess na damit bago natin na basahin yung news kay Boying. I think that's one of the brand na ang kanilang pictures lagi sa kanilang mga stores, sa magazines maybe, or yeah, right? Black and white, teka ha. Guess jeans, hindi ko afford yan dati eh. Ah, hanapin ko para makita nyo. No? Always black and white yung kanilang mga models, right? Teka lang ha. Sa kanilang mga print ad, ganyan. Pero meron din colored. Ito po, example. Who's this woman? Pero parang nawala. Marciano tong Guess, di ba? Marciano. Marciano and Guess are connected. That model in the middle, this one, how can I open it though? Can I? Let's see. Bagal ha. Bang inaantay natin yan. Basta ganun yung, di ba? Maganda. Ayan katulad niyan. Kumbaga yung mga models nila, mga black and white. In black, pero maganda, bagay. No?
sa mga guest magazine, sa kanilang store and wherever. Pero parang ano to eh, lumamlam yung career ng ano, ng guest. Oh, yan oh. Oh, may bayad yung picture? Anna Nicole Smith? Who is that? Yung mga ako yun. Nakikita niyo mga kababayan, ganyan-ganyan yung ano eh, yung eksena ng guest. Oh, alright. Anyway, pero sa Pilipinas kapag ginawa ng black and white, pero paminsan-minsan ang mga kabataan nag-a-upload rin naman ng ano 'no. Kahit ako paminsan-minsan mga kuya gusto ko rin mag-upload ng black and white na photo, not because something happened to me, but sometimes nagte-trend siya eh. Nagiging trend 'yan na parang, uy, 'di ba lagi na lang kasi colored ang makikita mo 'pag nag-scroll ka sa social media. So 'pag nakita mo yung black tapos parang model yung dating mo or model ng guest, eh 'di ba? Nakaka-amaze po sa mga netizen, ganyan. Pero itong black and white na picture ni Boying ay parang tinuluyan na talaga si Boying. Ano ba yan? Bakit ganito ang parang ganti siguro to no ng mga Pilipino. Kung hindi man kayo masipa sa pwesto at maalis you being abusive, 'di ba? And then allegedly karamihan sa mga nasa yeah, right? Karamihan sa mga nasa pwesto sa pamahalaan ay mga kurakot kasi sindikato na nga raw eh. Ang nagpapatakbo ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ay sindikato. Si Boying ay isa sa mga pinangalanan na nagpakidnap kay PRRD. So, na-taint yung reputation nila. Ilan na ba yung nagkandamatay? Di ba, namatay si Enrile. Natawa ang mga naging meme si Enrile 100 years old mahigit na, buhay pa eh. Sabi ko nga, muntik-muntikan na niyang maabot si Rizal kung hindi na baril si Rizal sa Luneta. 'Di ba? So, tapos sino pa ang mga nagkandamatay? Si Akop, yung congressman. And then si Cabral nga tumalon sa tulay, tumalon nga sa bangin rather sa Baguio, tumalon or what? Kasi although may burol yun siya sa Quezon City, parang hindi open for everyone. Parang ayaw nung pamilya na pagpiyastahan yung labi nung si Cabral. Kaya misteryoso yung pagkawala niya eh. May naniniwala talaga na hindi siya tigok. 'Di ba? Kung tigok man siya, sinadya ba siyang palaklaki ng antidepressant or something like that? Was it antidepressant? Or gamot sa depression? Pinalaklak ba siya noon? Or hindi siya pinainom para ma-depress siya? Kasi may baon, 'di ba, tawag doon, pinasok ng mga pulis, 'di ba, yung kwarto o yung hotel room ni Cabral sa ano ba yun, sa Aeon Hotel or Aeon Hotel in Baguio. Yeah. May mga dala-dala raw na antidepressant pills, ganon. So what if hindi siya pinainom para ma-depress, para tumalon? Something. Very controversial yung pagkawala ni Cabral, pero itong mga nagkakandamatay nga po. And then there's another one, may vice mayor na aksidenteng nabaril ang sarili. Every time na may mangyayaring masama sa isang politiko, parang gustong mag-celebrate ng mga Pilipino. Right? Deserve ba nila to? Kasi yung iba nagagalit, no, katulad na lang nung pamilya ni Akop, 'di ba? Natigok si Akop, tuwang-tuwa yung mga tao eh. Isa rin yun sa miyembro ng Quadcom na nagwawalang hiya sa mga Duterte, no? And nangko-contempt talaga sila at asbag kasi yun eh, maangas. So itong si Boying din, parang gusto nitong makulong si VP Sara, kaya nga raw nilagay yan, allegedly sa posisyon bilang ombudsman. So target nilang ipakulong si VP Sara, maybe impeach muna, but after that, kung mag-succeed yung impeachment, kulong si VP Sara. So, iba, no? I think that was last year, if not 2024, na nakita si Boying na naging butot balat talaga, right? Probably in 2024, na parang isang bulati na lang ang pipirma, mauutas na. Namayat ng itim, abay naka-recover. Actually, sa picture na ito, namayat siya eh. Eto nga po yung post, basahin natin. Meron daw sinugod sa ospital na mataas na opisyal ng gobyerno, ombudsman siya. Yun pa yung sinabi nung nag-post, pero ang picture nakabalandra na anong meron sinugod sa ospital.
Hindi namin alam kung ikaw ba yun. Okay. Hindi namin alam kung ikaw ba yun o hindi, sabi nung nag-post. Pero dalangin pa rin namin na sana ikaw na yun. Charot. Panalangin daw nila, sana si Boying na yung nategi bumbong. Ano ba? Hoy, mag-ingat kayo sa pagpo-post nyo, baka kasuhan kayo ni Boying. Trending mga kababayan, oh. O, 14,000 ang reacts, ang daming nag-share. 'Di ba? Miss Cara David, tuloy-tuloy na ata sila sa wish mo, sabi pa ng mga netizens. Kayo mga kababayan, comment kayo dyan sa comment section, ano po. Matutuwa ba kayo kung nagkakandamatay na ang mga politiko? Kasi ako tatanungin yung mga tat kuya, iisa lang so far ang member ng administrasyon ni Niwi na sa tingin ko ay matino. Maybe there are others, pero tahimik kasi sila eh. May isang matinong, 'di ba, part ng administrasyon ni Marcos Jr. pero sinayang pa rin niya. Kilala nyo? Imposible hindi nyo kilala. Matino na nga yun, nag-resign pa. Actually, marami namang nag-resign, pero kahina-hinala yung resignations ng iba. Parang forced resignation. Courtesy resignation daw. Mag-resign nga kayo kasi manumalya ang departamento nyo, ang ahensa nyo. Tingnan namin kung dapat namin tanggapin yung resignation. Basta mag-submit kayo ng resignation letter. Sa gugulat yung iba, hindi ba ako nagsasubmit ng resignation letter? Ba't ako? Resign na raw ako. Si Bersamin. Executive secretary pa naman. Hindi naman ako nag-resign. Pero sinabihan akong resign na raw ako. So alam niyo na ang ginagawa, no? Meron silang blanco na resignation letter kasabay ng kanilang application letter nung sila ay nag-apply ng pwesto sa gobyerno. And then bahala na yung powers that be maglagay kung kailan nila 'di ba, lalagyan ng details na nag-resign dahil sa sakit or magpapahinga or wellness leave, kineme na tik. And then sila na rin yung magsa-stamp ng date. Allegedly ganyan daw yung eksena ng babaeng ahas. Bakit si babaeng ahas ang nasusunod? Siya bang binoto ng mga Pilipino? Oh. Comment nyo nga dyan, si babaeng ahas bang binoto nyo? Ayun ang diskarte niya. Ituso yung babaeng yun. Magaling yun mag-organize eh. So, nilagay lang naman dito, March 31, 1961. So, yun siguro yung petsa ng kanyang kapanganakan. Hindi naman yun yung petsa ng pagkategi niya. Wala naman nakalagay dyan na January 2nd, 2026, di ba? Or araw ng pagkamatay. Nilagyan pa ng ng kalapati na may daladalang laurel leaves or something. Sari-sari. So, pero may paliwanag si Sir Jay Sonza na hindi naman daw talaga nategi si Boying. Ay, ang puti ni Boying. Sino nag-edit nito? Parang kilala ko. 167, ikaw may edit nito, no? Kumalat nag-trending yung picture. Ba't nag-albino? Ang alam ko si Boying, mga kababayan, maitim talaga ito, no? Maitim ang budi o maitim ang balat? Pwede both? Ano ba? Maitim ba siya ang kalooban or panlabas lang nakaanyuan, mga atit kuya? Abay, naging albino is yung nag-edit nito. Iba talaga ngayon ang technology, right? O AI or Photoshop or whatever photo editors there are. Makatotohanan, pumuti naman talaga si Boying. Albino. Mala Snow White talaga. Sabi ni Sir Jay, kasi isa si Sir Jay Sonza sa nag-post, mga tetkuya, na si Boying ay na ospital. No, so kinorek niya 2 hours ago, sabi niya, Boying's update. Ipinagbigay alam ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Gwapo yan, pero Miko, ang tanong matino ka. Ni Assistant kasama ni Boying. Gwapo yun. Sigurado ako maraming nagnanasa ron. Malaki kaya ang kanyang tubig? Meron kaya siyang tubig? Baka mamaya Ayan, pinagbigay alam ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ngayon na hindi totoong isinugod sa ospital si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. So si Miko Clavano yung assistant ni Boying. Oh wow, ang gwapo ng kanyang assistant. Nagagapuan lang naman ako. Bakit? Wala mo kasi sabi. Sana all gwapo ang assistant. Kaya ako magkakaroon ng assistant, no? And then, dapat gwapo talaga, no? Pakibit-bit nga ng aking katawang lupa. Pakibit-bit nga ng aking bag, something. Katunayan, wika ni Clavano,
napakain ng husto kanina sa almusal ng sinigang si Boying Remulla. Hindi tinukoy kung anong klaseng sinigang, baboy, baka, isda, buhaya. Ay, sinisigang ba ang buhaya? Mga kababayan, nakakita na kayo ng lechong buwaya? Nakakita ako. I mean, delicacy yan ng mga ano eh, di ba? I mean, exotic food yan ng mga Asian countries. And pagdaan ko sa lechong buwaya, kasi ano na siya eh, no? Tinalupan na, I mean, nabili na siguro yung kanyang skin. Malutong ba yun? Kakain kayo, mga kababayan, kakain kayo ng lechong buwaya. I cannot. I cannot. But yeah, nakakita, bago natin pag-usapan to, or tuloy-tuloy pag-usapan, nung dumaan ako sa store ng merong lechong buwaya, although parang baby buwaya eh, malambot yon kasi maliit yung buwaya, like wala pa siyang isang dipang haba. So, di ba yung mga kutsinilyo, yung mga lechong baboy, kapag bata pa yung baboy, mas gusto yata na iba, mas malambot yung karne. Whereas kung pagkalaki-laki ng lechon, baka gurang na yung baboy, makunat-kunat na yung laman, at saka maanggo. Tama ba mga? Namiss ko ang lechon, mga ating! May lechon kayo ngayong New Year, mga kababayan. May handa kayong lechon. Ang kita-kias. Oh, char-char kaya. Life is complicated. Wag nang, paminsan-minsan lang naman tayo kumain ng makolesterol. Nakakamiss kumain ng malutong na balat ng lechon talaga. No? Sa Kabisayaan ko lang yan noon natitikman nung nasa Maynila ako, wa na nga nawa na. O, di ba? So, yung buhaya na nakita kong lechon medyo maliit, wala pang isang dipa yung haba. Tsaka hindi ganun kalaki yung buhaya. So, palagay ko, baby buhaya yun or medyo younger buhaya na malambot yung karne. I mean, tinanong ako ng friend ko kung gusto ko raw tikman. Sabi ko, ang langsa mga ate, malansa siya. Tapos gagawin mo pang sinigang. Nakakain ako, pasintabi sa kumakain dyan or baka hindi sanay sa mga exotic foods. Nakakain naman ako ng, I think, crickets. Right? Yung kamukha ng grasshopper. Nakakain na rin ako ng ano, yung parang coconut worm ba yon, yung uod ng nyog, something. Yung malalaki, makunat-kunat, mapait. And then, nakakain na rin po ako ng sawa, mga ate at kuya. Niloko ako ng mga kainuman ko, manok daw ang pulutan namin. Sabi ko, ba't puro leeg ito? Haba. Ba't puro leeg? Walang drumstick, walang wings, walang picho or whatever. What the heck? Yung pala ay sawa. Nung ako'y lasing na saka sinabi, nakahuli kasi kami dyan ng alam mo na. Anyway, masarap yung pagkakaluto. Akala ko ngayon ay manok. Anyway, at least nakatikim ako. Munti ka na rin ako makakain ng palaka, pasintabi sa mga hindi sanay sa exotic foods. Pero hindi ko talaga kayang kainin ng palaka, mga kababayan. Lasang manok naman daw eh. Yung thought na palaka yung kakainin ko, hindi ko carry. Kasi nung maliit kami, mga kababayan, nung ako'y lumalaki pa sa Kabisayaan noon, ay kapag halimbawa, may lakad kami ng gabi, halimbawa ay magsisimbang gabi or pupunta ng sayawan or pupunta ng lamayan, pagkagabi ang aming mga lakad, tapos may mga sulo kami, yung mga dinadaanan naming pilapil, sinong makaka-relate? Relate kayo? Shout out sa mga Bisaya niya, taga-kuan ba? Taga-probinsya. So, pag naglalakad kami sa mga pilapil ng palayan or sa mga daanan, yung mga palaka nasa daan, hindi namin alam ba't ang mga palaka nakatambay sa daan. Siguro gusto rin nila ng mahawan, right? Kahit gabi. Tapos nakatambay nga sa daan or tatalon sa mga pilapil, paghakbang namin, nayayak-yak ko na aapakan namin ng mga palaka. Alam niyo naman ang itsura pag sorry na. Right? So, parang in a way, nandidiri ako sa palaka. Tapos kinakain naman talaga yun eh. I think yung tiyuhin kong taga Mindoro yung mahilig sa ganun. Kasi sa palayan namin maraming palaka din. Niluluto nila. Eh di ba may mga palaka na like meron silang, right, may mga poisonous frog, right? Nakakalason. Tapos ini-eksperimentuhan pa yan sa di ba, sa science, yeah, sa biology ba yan or whatever. O binibiak-biak ng mga kuning-kuning, ino-open, dinadissect. Ay, hindi ko carry. Anyway, so much for that. So, sinigang na buhaya? Sinisigang talaga ang buhaya?
Nagbibiro lang naman siguro si Kuya Jay. Binanggit pa ni Clavano na fake news ang usapang itinakbo sa pagamutan ng kanyang bossing. No word from Remulla's immediate family was made available for the last 5 days on his health conditions. Kaya naman siguro tinatanong mga kababayan dahil syempre, kung kumbaga, kailangang i-declare ng mga politiko kung sila ay physically fit pa to hold office, no? Or public position, something like that. Kung hindi, ipaubaya mo na yung pwesto mo at may iba namang pwedeng i-appoint. Ganon din si Ngiwi, di ba? Kung hindi ka physically fit to lead the country, ay baka pwedeng bumaba ka, ayaw mo magpa-drug test. Bakit? Dadaanin mo sa kasupladuhan? Ano kayang dapat gawin ng mga Pilipino para mapilitang magpa-hair follicle si Ngiwi, no? Halimbawa, pag pumunta yan sa, like, dadayo ng mga probinsya, hihilahin nyo ba ang buhok? Di ba yun? Sa bunutan na, ayaw magpa-hair follicle test eh. O, kung bukod sa mga sakit, no, dapat alam din ng publiko kung hindi lang yun about physical wellness or physical fitness, dapat rin mental health din, no? Dapat mentally fit ka rin to lead the country. And kung ikaw ay gumagamit ng pulvoron, ibig sabihin, teka muna, highly addicting pa naman yun. Ba't nasa posisyon ka pang yawa ka? Diba? Anyway, ang sabi nga po, naglalaro daw ng golf kanina si Boying. Abay, Boying, sana yung mga Pilipino na lumalabas ka na maangas kapag ini-interview ka tapos hindi ka mahagilap. Bagong taon pero hindi ka nakikita ng taong bayan. Isa ka rin sa mga maangas, di ba, na siya yung sinabihan na we have to bend the law. Tama mga kababayan ni Tulfo. Sometimes, Mr. Chair, we have to bend the law. Correct, Mr. Chair? Sabi ni Boying correct. Yes. Di ba? So, controversial kasi itong mga, yan si John Vic, yung pinsan. Abay, rosy chick si John Vic. Ano yung naka-blush on lang or na masyadong napalakas yung or bumalik yung apoy ng kanyon ba yun? Alam niyo yung kanyon na kawayan, 'di ba sinisindihan yon? May gas yun sa loob eh. Ano bang nilalagay niyo doon? Gas, kerosene, or gasolina? Pag gasolina mas malakas eh. Pag kerosene sapat lang, 'di ba? Yung sapat lang yung yung pagbuga ng apoy. Naranasan niyo yun mga kababayan? Nung boga ba tawag doon or whatever. Sa amin kasi yung aming paputok sa Kabisayaan nung ako'y maliit pa kawayan talaga mga kababayan. Maghahanap talaga kami ng kawayan na magulang, tapos ang laki-laki, para kapag malakas ang pagputok, hindi mababaak yung kawayan, no? So, bumalik baga yung apoy, imbes na dun sa dulo pumutok, sa mukha ni Remulla, nasilaban yung mukha niya ng berry. Rosy chicks talaga siya mga ate. Ombudsman Boying is not hospitalized. He was playing golf this morning. We are having breakfast tomorrow. Taray. Baka pwede mag-selfie kayo habang nag-aalmusal. Tama ba? Tomorrow, malay namin sinigang na buhaya ang kinakain nyo. Naku, curious kami sa lasa, di ba? Nakakataba ba yan? Nakakalusog ba yan? Ayan si Boying, maitim na maitim si Boying. Tsaka pumayat talaga to I mean, lahat naman po magkakasakit, di ba? Lahat naman ay tatanda. Pero, how does it feel kaya mga kababayan na hinihiling ng mga Pilipino na magkasakit ka and then eventually mategi bumbong ka? I mean, hindi lang ito hindi lang ito trolls. Everyone, may mukha sa internet, may mukha sa social media, ginagawang katatawanan, 'di ba? Yung pagkakasakit ng mga politiko or mga nasa posisyon sa gobyerno at pinapanalangin na matigbak na. How does it feel kaya mga ate at kuya? Na ipinananalangin na ng mga ordinaryong Pilipino, maganda matay kayo at hinihiling pa sa birthday katulad ni Cara David. Kayo, ano ang kahilingan nyo sa inyong kaarawan? Paglaya ni PRRD or magkandamatay na ang mga buwaya sa lipunan? Pa-comment nyo po sa comment section at panoorin nyo po yung mga susunod na videos o yung mga videos na nag-a-appear, okay?